Magandang umaga po sa atin lahat at Happy New Year. Ngayon pong umaga ay alam po natin na bagong umaga ng bagong taon. Yan. Welcome po natin ang 2024. Yan. Thank God I'm home. Yan po yung ating huling topic para sa taong ito. Yan po na matatagpuan sa Psalms 90 verse 1 to 2. Yan. At ito po ang sinasabi, Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng saling lahi. Yan. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan. Yan po ang sinasabi sa Psalms 90 verse 1 to 2. Yan mga kapatid, dito po. Ano po ba ang ibig sabihin ng ang Diyos ay walang hanggan? Yan. Ang walang hanggang kalikasan ng Diyos ay simpleng nangangahulugan na umiiral ang Diyos sa labas ng espasyo. Sa espasyo at panahon na hindi siya nililimitahan ng anumang bagay. Ang salitang walang hanggan ay nangangahulugan na walang limitasyon. Kung ginagamit sa Diyos ang salitang walang hanggan, sa pangkalahatan tinutukoy din ito ang kanyang pagiging omnisyente, yan, omnipotente, at omnipresente, yan. Ang salitang omnisyente ay nangangahulugan na alam ng Diyos ang lahat dahil walang hanggan ang kanyang kaalaman. Yan. Ang kanyang walang hanggang kaalaman ang dahilan kung bakit siya ang walang hanggang tagapamahala at hukom ng lahat ng mga bagay. Hindi lamang alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari, kundi alam din niya ang mga bagay na maaaring mangyari. Yan. Walang anumang pangyayari ang nakakasurpresa sa Diyos. At walang sino mang makapagtatago ng kanilang kasalanan sa Kanya. Napakaraming mga talata sa Biblia na nagpapakita ng aspetong ito ng kanyang kalikasan. Ang isa sa mga talatang ito ay ang 1 John 3:20. Ito po ang sabi, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila ay sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Yan. Ang salita namang omnipotente o omnipotent ay nangangahulugan na makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kapangyarihang ito ay walang hangganan. Yan. Ang pagkakaroon ng lahat ng kapangyarihan ay mahalaga sapagkat ito ang nagtatatag ng kakayahan ng Diyos na gawin ang kanyang walang hanggang kalooban. Yun. Dahil omnipotente ang Diyos at nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan, walang makakapigil sa kanyang mga itinakdang mangyayari at walang makakahadlang sa kanyang banal na layunin. Napakaraming mga talata sa Biblia ang nakakapagpakita ng aspetong ito sa kanyang kalikasan. Ang isa sa mga talatang ito ay ang Awit 115 verse 3. Yan. Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit, ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin, ipinahahayag niya ang kanyang katangiang ito na sagutin niya ang tanong na ito sa mga alagad. Sino nga kaya ang makaliligtas? Mateo 19:25. Sinabi ni Jesus, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sa Mateo 19:26. Yan. Ang salitang omnipresente naman ay nangangahulugan na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Walang lugar na maaaring puntahan ng tao upang takasan ang kanyang presensya.
Hindi siya nililimitahan ng oras at espasyo. Naroroon siya sa lahat ng mga panahon at espasyo at lampas pa doon. Ano? Ang walang hanggang presensya ng Diyos ay mahalaga dahil ito nagpapatunay na siya ay walang simula at wakas. Umiiral siya noon pa, at lagi siyang iiral magpakilanman. Bagong nagsimula ang panahon, naroon na siya. Yan. Wala siyang simula o wakas. At walang panahon na hindi siya umiral o magkakaroon man ng panahon na hindi siya iiral. Muli, napakaraming mga talata sa Biblia na nagpapakita ng aspetong ito ng kalikasan ng Diyos, at isa sa mga talatang ito ay ang Awit 139 verse 7 to 10. Ito sinasabi, "Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampaman ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin." Yun. Yun po ang sabi. Dahil ang Diyos ay walang hanggan. Yun po. Siya din naman ay bukod o hiwalay sa kanyang mga nilikha at higit sa lahat ng kanyang sangnilikha at hindi umaasa sa anumang bagay. So, nangangahulugang ito na higit siya at bukod sa tao at hindi natin kayang lubusang maunawaan kung sino at ano siya, maliban sa kung ano ay pinahayag niya sa atin. Yan. Ngunit salamat sa inihayag sa atin ng Diyos ang kanyang sariling pamamagitan ng pangkalahatan, sangnilikha at yung ating pong konsensya at espesyal na kapahayagan. Ang nasulat na salita ng Diyos, ang Biblia, at ang buhay na salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, makikilala natin ang Diyos at nalalaman natin kung paano tayo makikipagkasundo sa Kanya at kung paano tayo mamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Yan, sa kabila ng katotohanan na tayo ay walang hanggan, na, na ang Diyos ay walang hanggan, malalaman natin na at mauunawaan natin na ang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang ipinahayag niya sa atin sa kanyang mga salita. Yan. Yan po. Kaya kailangan po talagang malaman natin na ang Diyos ay walang hanggan. Kaya talagang sa araw na ito, talagang welcome home tayo. Welcome home ang ating topic. Dahil alam naman ng bawat isa na tayo ay magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan kung kay Kristo tayo kakapit, sa ating Panginoon Diyos. Kung sa Kanya tayo susunod, gagawin natin ang mga ipinagagawa niya, at alam naman natin na ipinakita ng ating Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong makasalanan pa tayo. Ayan. Diba, namatay si Jesucristo doon sa krus. Ayan. So para sa atin, mga alaala na lang ang ating mga alaala niya ang naiwan sa atin, tulad ng itong Bible natin. Hanggat hindi natin to sasaliksikin, hanggat hindi natin to pag-aaralan, at hanggat hindi natin ito ipapahayag sa iba, ay hindi natin matutupad ang walang hanggang iyon. Kaya alam natin na walang hanggan ang ating Panginoon. Kaya dapat hanggat tayo nandito pa sa lupa, ay walang hanggan nating i-share o pamahagi ang
nalalaman nating salita ng Diyos, na una sa lahat, na-experience na natin, manalangin sa Kanya, at ibinigay niya ang panalangin sa atin, natanggap natin, o matagal na natin pinapanalangin, hindi pa pinagkakaloob sa iyo, ay talagang alam mo kung bakit hindi pa pinagkakaloob kung ano man ay pinanalangin mo. Basta tandaan natin, ang Diyos ay walang hanggan at lagi kang wine-welcome home ng ating Panginoon na umuwi sa Kanya at patuloy na ipahayag ang Kanyang mga pangaral. Ayun po, para po sa lahat ay Happy New Year. God bless po tayo lahat. At tayo po ay nakaraos sa ating Thanksgiving. Nakaraos tayo sa ating 2023. Lahat ng mga plano ng lahat ng ministry na gawa po natin. Kaya po, ngayon 2024, i-level up po natin ang ating mga plano, lalo na sa ating buhay. Nanawa ang bawat isa ay makasali sa discipleship program natin, na makasali sa ating mga discipleship group, at magkaroon pa tayo ng iba-iba pang discipleship group. Yun po, mga kapatid, Happy New Year and God bless.